Hello guys! Nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto ha, kukomentuhan ko lang itong mga pinost ni Bayot Bay dahil sa kanyang kabobohan ha. Okay, eto naman ang issue nila patungkol sa sinabi ni PBBM na itong basura gagawing energy, gagawing kuryente, no? Itong waste to energy. Okay. Syempre, nag-post si Bayot Bay na ganito. Bahala na raw kayo mag-isip, Alam nyo guys, sa totoo lang, ang problema kasi, itong mga pinagsasasabi ni PBBM, ito ay mga salita at usapin at usapan ng mga intelihenteng tao. So kapag hindi ka intelihente, hindi mo talaga ito maiintindihan at bukod sa hindi ka intelihente, tatanga-tanga ka pa. Bukod sa tatanga-tanga ka pa, bobot, hindi nakapagtapos ng pag-aaral na kahit elementary, hindi mo talaga ito maiintindihan. Wala itong pinagkaiba guys sa sinabi nila nang sabihin ni PBBM na iipunin ang tubig ulan, di ba? Aba, ang mga katangahan ay pinagtawanan si PBBM. Palibasa, mga bobo nga at tanga di ba? O kagaya nito ni Bayot Bay, no? O sige, unahin natin yung pinagtawanan nila na iipunin daw ang ulan, tubig ulan. Sa bagay, mana-mana pa kahit nga si Sayad, di ba? Palibasa, mga bobo nga, mga hinayupak. Okay, alam nyo ba na ang dam, yan ang konsepto? Yan ang konsepto ng dam. Ang dam ay ginagamit sa pag-iipon ng tubig, lalo ng tubig ulan, okay, na ito naman tubig na ulan na ito, nai-stack doon, at ang dam naman ay maraming pinagagamitan, patubig, mismong tubig na inumin natin, at kuryente, di ba? Itong hydro na tinatawag dahil yung mechanical nito, nakakapag-provide rin ito ng kuryente, di ba ga? So maraming purpose. So dyan naiipon, bukod sa mga nakakatulong sa mga irrigation. Aside from mga dam, alam nyo ba na merong mga cistern cistern na tinatawag? Yung cistern, ito yung mga nasa ilalim, no? At meron na nito ang BGC, example, may cistern yan. Ano ba yung cistern? Ito yung pinag-iipunan ng mga tubig ulan. Diba? Para makabawas. Tatanga-tanga na naman kayo. Sa Quezon City nga, meron akong napanood na balita, meron na rin dito. Isa sa barangay sa Quezon City, tinayuan nila. So ang Quezon City, hindi na isa, no? Ilan na yung parang na yata, ilang barangay na yung tinatayuan nito. At nagpa-pilot na sila at naging effective doon sa ilang barangay na tayuan ng cistern. Alam nyo kung paano, yung mismong ilalim ng basketball court, yon ang ginawa nilang cistern at kayang mag-imbak ng tubig doon ng 3 kasing laki ng Olympic size na swimming pool. So, ibig sabihin, tapos noon unti-unting inire-release yun. Isipin ninyo yun. So, yung mga baha doon na pupunta, yung mga tubig ulan. So, tapos unti-unting inire-release. So, ngayon, ang katangahan ninyo, ng mga didilis kayo, hindi ninyo alam yan. Kasi nga, usapan ng intelihenteng tao yan Paano nyo maiintindihan mga hinayupa kayo? Sige nga, intelihente ba kayo? Hindi kayo intelihente, tatanga-tanga kayo Di ba, paniwala kayo. Eto, pinagtatawanan niya ano daw, itong waste to energy. Alam nyo ba na marami ng bansa ang gumagawa ng waste to energy, energy yan? O, sasampulan ko kayo. Eto, panoorin muna natin para maintindihan nyo Muling binuhay ng Pangulo ang panukalang waste to energy matapos tumambad ang dagat ng basura sa Baclaran. May mga ibang bansa na gumagamit ng basura para makalikha ng enerhiya. Sa Sweden, nagsisimula ang proseso sa mga bahay kung saan inihihiwalay ang hazardous sa recyclable at food waste. Ang mga tirang pagkain, ginagawang biogas at biomethane na ginagamit para patakbuhin ang mga bus at mass transport, mga industriya at heating sa mga bahay. Pwede rin itong maging biofertilizer na gagamiting pataba para sa pananim. Ang anumang basura na hindi magamit o ma-recycle susunugin para makalikha ng steam na magiging kuryente at gagamitin din sa district heating para sa mga bahay at mapatakbo ang heater, shower at mga appliance. Pinatunayan daw nito na may pera sa basura dahil nagbabayad pa ang ibang mga bansa gaya ng United Kingdom, Norway at Italy sa Sweden para kunin ito ang basura nila.
Kumikita rin ang Sweden sa malaking bahagi ng basura na nire-recycle nito, kaya 1% na lang ang napupunta sa landfill. Sa Japan, nagiging kuryente rin ang enerhiya na naproseso mula sa basurang pagkain, bukod sa paggamit din ng advanced incineration technology, gaya rin ng Singapore. O yan, napakinggan nyo mga didilis ha. Tatanga-tanga lang kayo. Okay, sa Sweden, ginagawa na yan. At katunayan, ang Sweden ay kumikita pa. Dito sa Canada, ginagawa rin. At sa iba pang mga bansa, no, na ang basura ay ginagawang enerhiya. Dito sa Canada, ginagawa na ring energy yan. Dagdag sa kuryente, bagamat napakayaman namin sa langis dito, no? Pero, para hindi lang basta ma-recycle, gawing energy yung mga basurang yan. So, nagiging kuryente yan at naiba ginagamit para sa mga heater. Diba? Dito, dyan sa Pilipinas, hindi naman natin kailangan ng heater. Kuryente lang. So, ito ay sinusunog, nagkakaroon ng steam. So, nagkakaroon ng power, nakakapag-create ng power. Diba? So, ang tanga nyo lang eh. So, yung steam na yun ang magpapaikot sa mga demotor, sa mga magneto. Alam nyo ba kung paano tumatakbo? Tulad na sinabi ko, alam nyo ba kung paano tumatakbo yung mga lumang train dati? Na nilalagyan ng uling? Dahil sa steam yun. May tubig silang kumukuluro, nag-i-steam yun. At yung steam na yun, yun ang nagbibigay ng power, ng pressure para yung mga gulong ay paikutin. So ngayon dito, ang hindi gulong ang paikutin, ang pakiikutin dito, motor, mga magneto. Na yung magnetong yun ang siyang magpuproduce ng kuryente, mga hinayupa kayo. Dahil nga bobo kayo, hindi nyo naiintindihan yan. Isipin mo yun. At the same time, sa October, sisimula na ito, ipapabid na ito ha. So kaya wag kayong tanga. Ngayon, aside from ang mga basura rito, ay magagamit na para makapag-produce pa uli ng dagdag na kuryente. O, di ba? Ang effect nito kahit papaano makakabawas-bawas sa ating mga reliance sa mga carbon at saka sa mga crude, okay? Ngayon, lalakas pang industriya ng mga recycle at mga plastic. Bakit? Dahil for sure marami na yung mangunguha nito at magre-recycle din, lalo sa mga recyclables na basura. So ngayon, tingnan natin, gaganda ang kasi magiging pera talaga yung basura no? Isipin niyo sa ibang bansa, ang UK binebenta pa nila sa Sweden. Kumbaga, nagbabayad pala sila sa Sweden, hindi binebenta. Nagbabayad sila sa Sweden para sa ganun, kunin lang ng Sweden ang kanilang basura. Isipin nyo yun, mga inayupa kayo, tatanga-tanga kayo. Ngayon, tinatanong ninyo kung bakit may yung waste to energy. Mag-aral kasi kayo, mag-research kayo. No, lalo ka na, bayot bay natatanga-tanga. Diba? Isipin mo, problema sa'yo, hindi ka nagre-research. Dali ka ng dali. Kaya takot na takot kang dumibati sa akin eh. Dibati tayo! Ayaw na ayaw ni Bayot bay, takot na takot sa akin eh. Kasi nga lalabas talaga ang kabubuhan niya eh. Lalabas ang pagiging tanga niya. Subukan niya makipagdebate sa akin, lalabas ang katangan niyang hinayupak na yan, di ba? Bayot bay, kahit sino sa inyong bayoteros. Sige nga, labanan niyo nga ako. Sasabihin niyo, hindi niyo ako pinapansin eh. Mas mataas ang views ko sa inyo, mga bobo. Di ba? Anong hindi pinapansin? Kayo nga lang ang pinansin ko, sabihin ninyo, mga bayoteros. Kayo ang pinansin ko dahil kayo ang nagpapansin sa akin. Tandaan ninyo ha. Hindi ko kayo kinontent dati, ako ang kinontent ninyo. Tapos, nung hamunin ko kayo, umatras na ang mga bayag nyo. Diba? Kaya huwag nyo sasabihin na, tsaka mas sikat kayo sa akin. Paano kayo naging mas sikat? Hindi ito pasikatan, Hindi ako magyayabang, pero mas mataas ang views ko sa inyong mga hinayupa kayo. Tatanga-tanga lang kayo, takot kayo dahil lalabas ang inyong katangahan. Yan ang totoo. Kaya huwag kayong tanga, mga didilis na bobo, ha? Napanood nyo ha, huwag kayong tatanga-tanga. Sabi ko nga sa inyo, sa bagay, ano pa bang aasahan namin kung ito ay usapin ng mga intelihenteng tao. Hindi nga pala kayo intelihente, mga hinayupa kayo. Di ba ga? So yun lang. Sa mga bobong didilis at may saya dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may saya sa mga taong may sayad ay laging high blood. Bye!